Sa mga pare, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Let's go! Ang pangalawang tuli nyo. Shoutout sa Bebang sa halo-halo, guys. Sarap. Lagi sarap, kakaiba yung lasa niya. Hindi siya yung typical na halo-halo. Kasi ako may expectation ako sa halo-halo pag ganun eh. Pagkain kong ganun, iba yung lasa. May buhok ng tendero. Ang sarap, Saka yung kakaiba. yelo niya, pre. Dun, yun ang yung sa yelo nagkakatalo eh. Ang pino, parang cake na nga siya. Parang hindi na siya halo-halo. May gatas. Yung texture, parang tinapay. Smooth. Oh. Smooth. Shoutout dun sa fan na tumawag kanina. Sinapladuan ni 8 Asset. Pasensya na kayo, ha. Suplado talaga to eh. May pagkakupal talaga to sa personal eh. Pam, pam. Hindi pa siya makapaniwala. Hmm. May mga nag-approach siya sa kanya personally. Oo. Personal. So, kaya ganun. Hindi niya in-expect. Wala, binago ng anti-support podcast yung buhay ko eh. Pagka nakita nyo kami sa Alsada, huwag kayo mahiya na tawagin kami, magpa-picture. Ang tangin mo, kala mo naman sikat. Hindi, pero hindi, sinasabi ko lang sa inyo kasi nga, gusto namin yun, no? Tsaka gusto namin yung connect sa mga fans na nanonood, di ba? Sino ba namang may ayaw? No? Hindi kami suplado, mukha lang suplado. So, approachable Wala nga. kayong tatakbo. Para bang mananap pa kayo. No, Imbes ko syempre. na experience yun eh. Sa mall. Parang, parang, Ay, gago. akala mo mananap pa kayo. Dahan-dahan Wag. lang. Baka ma-elbow kayo ni Ching. Dahan-dahan lang. Mamaya, Kalma uy, lang. tangina, ay, tasit. Uy, tangina mo bakit? Boss! Uy, tangina. Nagang boss! Bato daw! Dahan-dahan lang. Easy lang. Sarap. Katas na namin mag-lunch at merienda namin to ngayon. Bebang sa halo-halo. Shoutout. Sarap. Kayo, kumusta ang ano kayang mga almusal ng mga to? Coke. Walaan ko, may coca. Tama, di ba? Almusal Coke ang puta. Ay, hindi. Merienda, sabi ko. Merienda. Merienda. Walaan ko merienda mo. Coke. Oh, tama ako. May tinapay ka. Ano yung pinaka-paborito niyo merienda dati? Merienda? Kanton tinapay. Nagmi-merienda ba? Ano? Anton? Ano Champurado. carbs to carbs, no? Hindi, ako, Nagbata ka naman kasi, pre, mabuburn mo lang din yun eh. Ako nagbago yon nung high school kasi na-introduce na nga ako sa workout. Nabago yung kanton itlog na. Itlog, protina. Itlog tsaka... Masamang okay lang. Parang ganun, no? Tangina, no? Itlog, tapos kanton. High Wow. blood, no? Ang sarap nun, ha? Pero sarap, paborito oo. ko nun. Itlog tsaka... Kahit ngayon, pre. Sarap na masama. Mamimiss mo siya. Patagal mong hindi nakakain yung ganun. Tapos magganon ka, kanton itlog. Ang sarap din, ha? Kaya pag may nagluto sa loob ng bahay mo, tapos naamoy mo. Naamoy mo. No? Hmm. Ang ng amoy niya, pare, lalo yung sweet and spicy. Ano Hindi yung ako, paborito ko eh. ako chili mansi. Shoutout Pansit Canton, ha? Ano Chili bang mansi. ganun? Ako, Chili mansi. spicy, sweet spicy. Spicy. Ang ayoko naman. dun yung pinaka-chili lang. Parang wala ka nang makain, kundi puro sili na lang eh. Puro anghang lang. Pero Oo. nagustuhan ko yun. Kasi mahilig ako sa maanghang eh. Sa akin, sweet spicy. Tapos dalawang itlog na malabsa, Yan. malata. Aruy, sarap. Sarap. Pero masama. Pag marami. Mm. Ayoko ba- naman ng isa lang. Kulang, no? Oo, dalawa talaga ako na minimum dalawa. Bitin yung isa eh. Putek. Ito, may ginala na ako ng ganyan. Dahil talaga nasarapan siya sa pansit canton. Mm. So, ganun ang combo niya. Pansit canton, tapos 3 itlog. 2 pansit canton, 3 itlog. Tapos naggagatas siya, powdered. Nakaadikan niya yun, pre. Staple food. Ibig sabihin, araw-araw hindi siya nawawalan nun. Lala. Sama nun. Kainin niya ng 2 beses isang araw o bago matulog sa gabi. Magdi-dinner na kasi yung early dinner, 6 or 5, mag-early dinner na. Tapos sa gabi, magugutom ulit siya, kakain siya. Ano, nagda-dialysis na siya. Buti naman hindi, pero tanggal na yung isa niyang kidney. Tanggal na yung isa. Oh. O, ito Ilan taon pa. na siya? Kay dad ko. Ako rin, Bata. meron din akong ganyan, pre, na experience. Kamag-anak ko talaga. Parang 4 years ago, 3 years ago nga siya tinanggalan. Uncle ko naman, uncle ko. Mm. Ano nangyari? Laging ito, sa kanya ko natutunan ko, pero not in a good way. Mm. Na natutunan ko sa kanya na wag talaga maglalagay ng coke sa rep. Wag ugaliin na mag-store ng coke sa rep. Why? Ganun ginagawa niya, pero lagi siyang nagsa-stock ng coke. Paborito niya yung coke.
Basta, pag bata ako, pag binubuksan ko yung rep niya doon sa pag bumibisita kami sa bahay nila, 5, 3 Coke, nandun 1.5. Every time na magme-merienda, Coke. Breakfast niya, Coke. Basta after kumain, breakfast, lunch, dinner, magko-Coke siya. Ano nangyari? Nagka-diabetics din siya. Boy pa siya. Wala na siya ngayon. Ilang taon siya? Matanda na rin. Pero, bago siya namatay, nagka-diabetes siya. Ilang taon siya naman tayo? Nasa 50 plus siguro. Bata pa! Bata pa, pre. Hindi pa siya senior nung namatay siya, pre. Kung 70, okay. 70 to 80. 70 to 80, okay. Nadaanan ko siya sa face na pumayat talaga siya. Idol ko yun, yung uncle ko. Kasi judo yun, pre. Nag-judo. Yung sa family kasi namin talaga, mga sports-minded talaga. 2 uncle ko nag-judo. Yung isa lumaban sa Philippine team yun. Uncle Inan. Shoutout sa Uncle Inan. Uncle Inan. Steven Seagal ng Pilipinas. Judo. Tsaka yun, yung uncle ko na yun na Yun ang ayoko sa kanya, pre, nung nakikita ko siya. Dati sabi ko, okay si uncle, may coke, gusto niya ng coke. Nung na-realize ko, sabi ko, mali talaga yung ginawa niya na yun. Kaya yun, sinabi ko rin nag-usap, nung nagkaroon ako ng sarili kong bahay, sinabi ko rin talaga na never ako magsustor ng mga ganong coke. Pati nga yung juice, pre, yung juice na nakalagay sa karton. Oh, carbonated yun. Carbonated. Tsaka sugar, pre. Ang taas na sugar. Mataas. Mukha siyang healthy kasi fruits. Oo. Inang market nung product na yun eh. Fruits, vitamin C. Pero putang ina, taas sa sugar noon. Huwag niyong hayaan na daily ninyong iniinom yun. So dapat wala kang carbonated drinks, wala kang soft drinks, Wala kang soft drinks. mga kahit juice na yun na Kahit zesto, pre. Basta araw-araw mong ininom, malaki tama sa iyo. mataas ang acid ng sa zesto. sugar, no, pre. Sugar, acid. Pag bata, kasi mabuburn lang yun eh. Pero pag ikaw matanda ka na ganun ka pa rin, zesto ka pa rin, puta yari ka. Yagi, sponsoran sana tayo niyan mga yan. Hindi naman. Kumabing konti. Hindi, ang ibig sabihin ko lang naman, kapag sobra. Sobra. Pero kung pa isa-isa lang, pwede naman magsesto actually. Pwede. Oo, hindi. Ano ba? Parang galit ka ba? Hindi. Sarap ng sesto eh. Nagpapaliwanag lang. Ang akin lang naman. Akin lang naman. Epekto. Drink moderately. Oo. Hindi, kung... Lahat ng sobra, pre. Yan. Lahat ng sobra masama. Ayun Alam naman. din nila yan. Sesto. Di ba? Okay. Okay yan. Okay yan, Zesto. Moderately. Basta, ito naman eh. Magmimerienda ka. Zesto ka. Okay, good. Promote namin Coco ka. Okay, good. Huwag nga lang i-store sa loob ng rep mo, pre. Kasi nga, hindi mo namamalayan, ma-addict ka dyan. Masama naman talaga yun. Huwag na tayo Kaya neto, bebang halo-halo, hindi rin araw-araw. Parang last namin neto, 3 months ago. Tagal na, pre. Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala. Legit yun. So, sesto, okay lang. Huwag lang araw-araw. Drink moderately at kung gusto mo... ito, sige. Pwede ka uminom ng Coke araw-araw. Pero dapat araw-araw ka rin nag-workout. Di ba? Pero may tama pa rin yun. May tama pa rin yun. Masisira namang ngipin mo nun. So ito pare, may nag-ano sa atin. Teka lang. Ano? Nagpaalala na ba tayo? Hindi pa. Pakilala ka muna. Bago. Tinatawag ka nga kanina, ayaw mo pansinin eh. Sa DAO. Ako yon yung tinawag mo kanina. Kung napapanood mo to. General Lansoy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ng hip-hop. Social point pare, sa lahat ng social media, kung gusto mo mag-amoy bad boy pare, meron tayong mga perfume. At the same time, check out na rin yung perfume ni Sadaw. Lahat yan, available yung kanya sa Shopee, sa akin sa TikTok shop. And also, pagka lalaki ka, mag-sports ka, pre. Tama. Andiyan sa description yung perfumes namin ha. Check out nyo. 8 assets sa lahat din ng social media. Sa Better Living Paranaque, para sa mga sellers ng Shopee at Lazada, meron dyang drop-off hub malapit sa Mary Immaculate Parish. Ang pangalan niyan ay LV Trading. Kung gusto nyo na yung parcel nyo, hindi magiging hollow blocks pagdating sa pagdadalhan, sa LV Trading nyo. LV Trading. I-drop off yan. Safe na safe yan. Drop-off hub yan. So ngayon pare, dito tayo sa paborito ninyong segment, ang May Tanong! So kung meron kayong mga problema pare, issue sa buhay, gusto niyo ng opinion ng Anti-Sapot Podcast, send nyo sa mga Facebook natin yan, kay 8 Asset,
Kay Sadao and sa Joshon Point sa Facebook. So, confidential naman yan pare. Hindi natin pinapakita yung pangalan ninyo specific. So, safe kayo. Safe kayo na mag-share dito, pre. Alright? Yeah. So, ito sabi niya. Ito. Josh, ito, basahin mo, elaborate to. Tuta ka pa. Sorry pasensya ka na. May A above kasi na naging classmate ko sa isang subject. Okay? So, ano ba to? High school, college. Inad ko siya in chat. Nag-reply naman at nag-respond naman sa mga flirt ko. Inalok ko siya ng date agad. Okay, nice move. Ganun ka agad, date ka agad. Kasi mag-aaksaya ng oras pag puro chat eh. Kahit 1 hour pa lang kami magka-chat, pumayag naman. Tapos, after 4 days, mismo araw ng dapat na date namin, okay, so ito na yung date ng araw ng date nila, nagpalit siya ng destination sa date namin. Gusto niya sa sentro na lang ng lugar namin kasi may pinapabili daw kasi sa mama niya. Okay. Okay, justifiable naman. May reason naman. So, baka kasi para sumama siya sa'yo, or makasama siya, pumayag siya na, ma, may papabili ka pa. Para payagan. Di ba? Baka sakaling ganun, pre. So, bago dumiskarte lang yung babae, makasama ka. So, check mo rin yun. Pero, ito na. Pero di ako pumayag agad. Sabi ko, ito yung sinabi niya sa babae, ganito na lang. Papayag ako na samahan kita sa sentro, pero ihahatid kita sa inyo pa uwi kasi gusto ko magpaalam sa magulang mo kung pwede kita mailabas ng date. Masyadong maginoo ha. Masyadong maginoo pero parang... Corny. Bakit? Teka lang bro, kakalayaya mo pa lang ng date. Ba't parang gusto mo na makausap yung magulang, bro? Mali yata yun, Brad. Parang kailangan siya yung magbibigay ng signal sa'yo para daling ka sa pamilya niya. Di ba? Usually dapat, di ba? Hindi ikaw yung masyadong agresibo na pamilya agad. Actually, minsan nga, pagka di ka pa naman sobrang seryoso, parang nakakailang humarap agad sa ano eh. Tsaka first date eh. Parang magulang ka agad, pre. Oo. Parang kang performative male niyan. Real talk. Pero traditionally, Dapat, oo, tama naman. But, well, kasi parang... ngayon parang di na kasi talaga. Hindi na talaga kasi. Hindi rin safe eh. Hindi na safe eh. Okay. So, yun nga, after niya sabihin yun, ulitin lang natin sinabi niya, ganito na lang, papayag ako na samahan kita sa sentro, pero ihahatid kita sa inyo pa uwi kasi gusto ko magpaalam sa magulang mo kung pwede kita mailabas ng date. Right? Hindi siya pumayag at kinabahan daw siya sa mga chats ko. Di daw siya sanay. Kita mo? Kita mo na? Tapos after nun, nag-sorry naman ako dahil na-realize ko na masyado akong naging mabilis. 4 days pa lang kasi kami magka-chat pero gusto ko agad ipakilala. Gusto pero gusto ko agad ako magpakilala sa kanila. Nakasamat ha. Diba na-realize mo rin pre, masyado Mabilis. ang OA mo pre. Ang OA hindi kailangan maging ganito ka OA bro, sa totoo lang. Relax lang. Right? Nag-set ako ng another schedule pero binasted niya na ako. Gusto niya daw muna ako maging friend kasi di pa daw siya ready mag-commit. At date to marry daw siya, sabi niya. Wala na, nagka-bullshita na kayo. Pero ano na to, excuse na lang to, pre. Oo. Na ano na siya sa'yo, pre, nakakatakot naman talaga. Parang gusto mo pumunta ka agad ng bahay. Para si Gabi niyan eh. Ha? Actually, kahit nga kayo mga lalaki, pag masyadong mabilis yung babae, parang nakakatakot din. Oo. Oh, first date, pupunta sa bahay ko, gusto. Ang pake nito, parang Bago. may espiya to ah. Hindi lang spiya, baka pinadala ka para, papatay ako. Kaya nga, okay, set up mo ko, di ba? Nakatakot din. Especially babae pa yan, di ba? Wrong move ka. So, di naman ako naniwala sa mga sinasabi niya at di din ako pumayag na maging friend niya. Eh, wala na. Ano pang choice mo? Binubullshit ka na eh. Ginawa ko, in-unfollow ko na lang sa FB at delete convo lang. Di ko naman in-unfriend gaya ng payo mo. JOP sa video mo. Tangina, parang sinisi mo pa ako. Wala naman akong sinabi na pumunta ka sa bahay nung babae, pre. Nang first day, never kong sinabi yan, ha, putya. Parang kasalanan ko pa. Ano gusto mo ako mag-sorry dyan sa babae na yan, pre? Ang idang yan. Ano yung question niya? No.
So ito sabi niya, anak ng puti ka lang, hindi ako makaget over eh. Talagang parang nilaglag mo pa ako. Unang-una, sige, sinabi ko man na i-unfollow mo or i-unfriend mo. Pero, yung pag-insist mo na pumunta sa bahay nila, hindi kahit kailan di ko sinabi yan. Alright? So, hindi na Ikaw pala nag-make sense. nagtuturo, Joey. Oo, putang inan Ikaw- to. Ilaglag mo ikaw ba ako sa pala mga tropa ko dito? Gago. Ikaw pala nagturo ng Oo. first date, bahay agad, Joey. Walang iya ka. Tang ina. Performative. Performative eh. Tang inang kailan ko sinabi yun, pre? Bida-bida ka, boy. Bahay agad, boy. Bay agad eh. Ang ina. O ito tanong niya, ano ba gagawin ko dito? Applicable ba ang radio silence ng 1 month? Ito yung misconception. Ngayon, babalik ka sa tinuro ni GOP. Di ba? Ang ending niya, Ang gulo. ang ending niya, yung tinuro ni GOP yung gagawin niya, di ba? Unang comment, ang pangit mo turuan. So, pinapalabas mo na may tinuro yung tao, so sinunod mo, pero at the same time, pinasukan mo nung bagay na sinabi niya rin pero hindi mo ginawa. Nagagawin mo ulit ngayon. Nga, so yung gagawin mo ulit ngayon, so kung yung outcome magulo at hindi pabor sa'yo, magulo kayo kagagawan mo yan eh. So, never ko sinabi yun. Wag ninyong gagawin yung pumunta sa bahay ng babae ng first day, magpapakilala. Hanggat maaari nga, huwag ka magpakilala. Kasi kikilala ka na ng parents, mamaya kung ano-anong kalokohan gawin mo. Mamaya, psycho yung tatay. Umiyak. Umuwi ng bahay, umiyak. Di naman ikaw may kasalanan, pero ikaw alam na boyfriend. Pinahunting ka ngayon, sakit ng ulo pa yun. Di ba? Mas maraming, kumbaga para sa akin, pakilala lang ng parents pagka 1 taon na kayo mga ganun eh. Pag Or siya ang magyaya. may mindset ka na possible mo makalive-in tong babaeng to. Yeah, Mga totoo. ganun. Pero kasi kung hanggat wala pa sa ganun yung nakikita mo in the future, parang nakakatamad kilalanin yung parents. Oo. Ibig sabihin, hindi ka naman seryoso kasi dyan, di ba? At ako based on sa akin lang naman, ito payo ko lang naman. Darating ka sa time na kikilalanin mo yung parents ng babae, if alam mo na mabuting tao itong babaeng to. Yun. Hindi yung Totoo. 4 days pa lang kayo nag-uusap, bara-bara gusto mo na kagad ng bahay nila, makita mo agad, family agad. Siyempre, di ba? Di mo pa nga alam kung pinapayagan na ba mag-boyfriend niya o hindi pa Oo, mamaya. Yun Student nga. lang sila Totoo. Mamaya, hindi pala pwede. Hmm. Pupumilit ka, nakita ka ng airpot ng kuya, hindi ginulpi ka. Tangina, sino to? Tanga. Natakot yung babae, instead na baka magulpi ka o baka bigla ka sumulpot doon, niwala ka na lang, di ba? Oo. Tsaka yung senaryo na una, pinagpaalam mo sa magulang, ganito ang nangyayari yan sa totoong buhay. Halimbawa, nasa probinsya kayo na magkakalapit lang yung bahay, or hindi naman ganun kalalapit, pero dahil, halimbawa, parang bundok yan, hindi naman ganun kalapit, pero kayo-kayo lang yun nandun. So, ang isang senaryo nun, una mong kilala yung nanay niya. So, Aling Nena, baka pwede naman ma-date ko yung anak mo. Tama. Yung nanay ang una mo nakilala, kaya nandun yung ganong senaryo. Paano kung gusto ka nung nanay pala? Hindi pwede! Diba? Paano Sa akin ka. Putang ina. Ang ina. So, mali ka doon ng interpretasyon doon Gusto mong ipagpaalam sa magulang. Nakausap na nga kayo. Ang gulo mo no? Ba't kami mga ganyan tao? Okay na nga Nakaka-chat mo na, nakayaya mo na, biglang sisirain mo pa, gusto mo pa. Yun na nga. Willing na nga makipagkita sa kanya on the first date. Yun nga lang na iba ng place. Pero umatras na yung babae nung nagpupush na siya Ito tatandaan nyo pare, no? Isa yun sa mga example yung ginawa ni Tropa na wag ninyong gagawin is yung masyado kayong pushy. Okay? Relax lang. Kumbaga, again, para ma-attract din yung babae, para willing sumama sa inyo, kailangan, unang-una, relax, komportable, at the same time, fun. Yun lang ang mindset, pare. Masaya, fun. Nang pupush ka na, parang nang pressure ka na, pre. Naka-pressure sa babae yun. Kahit sa akin, bilang lalaki, gaganunin ako ng babae. Gusto mo kilala mom mo, papa mo. Teka, putang na 3 days pa lang tayo mag-chat Red flag ka Diba, agad, parang, diba? oo, di ba pwedeng coffee muna tayo, makausap muna kita, ma-check ko muna kung may toyo ka ba. Mamaya, pagsasaksakin mo kami sa bahay bigla Di ba? Kasi hindi mo alam Kaya nga. Mamaya, psychopathetic pala to Di ba?
So, nagigets ko yung babae. Ikaw, boy, tanggapin mo na lang na sumablay ka. And pakinggan mo itong mga bibitawan na payo namin. Number 1 na, sinabi ni GOP, huwag kang magmadali. Next time, chill lang. May pacing yan. Huwag kang tumalon agad dun sa pang-asawahan. Landahanin mo lang muna, tol. Kilalanin mo muna yung babae for your own safety din as well. Kasi baka mamaya, baliw yan. Set up ka niyan or Criminal yung pamilya. criminal yung pamilya niyan. Malaman na may pera ka. Anong pa-set up sa'yo o gawin sa'yo, hindi mo alam. Kasi iba ang takbo ng mga utak ng tao, hindi pare-pareho yan. Hindi lahat mabait. So, kilalanin mo muna siya. Pag alam mo nang maayos naman pala siyang tao at seryoso rin siya sa'yo, seryoso kayo sa isa't isa sa nararamdaman ninyo, doon mo na kilalanin yung magulang. Saka, oo. Oo, saka. Pag matagal na tagal na kayo. Ikaw, 3 days, sabla yun. Wala, pre. Wala. Ang... Yan ba tinuturo sa'yo ng GOP, ha? Oh, ito, sabi niya, yung last question niya, working ba daw? Kasi di ba may mga tip tayo niyan, pare, para mamiss ka nung babae, is yung mag-radio silence ka nga. Ayan. Di ba? Oh, misconception yan. Ano mo na yung radio silence? Radio Baka- silence, pare, as in talagang zero communication yun. Zero. Wala kang imix sa social media niya. Yes. Walang reaction sa lahat ng my day niya. As Okay. in, parang hindi mo siya kilala. As in, parang ginose mo na siya. Ginos mo na siya. Okay. Oh, ito ang misconception. Akala nila porket may move na ganon, automatically working. Hindi. Okay? Mag-work ang radio silence kung in the first place, may attraction sa iyo yung babae. Paano kanya hindi naman namimiss ng isang tao, ang taong hindi niya gusto. Parang buwisit pa yun. Wala na yung buwisit na yun. Ayos. Kaya nga, Tangina. mali. Okay? So dahil na friend zone ka na pre, I mean, na red flagan na sa'yo, wala na. Ibang babae ka na lang. Oo, putek. Radio silence. Disconnect na. Pahiya ka eh. Oo. Pahiya ka. Alam mo, dun sa kwento niya, hindi ko matanggal isipin na yung anglo nag-performative male talaga siya eh. Na parang, isisil ko agad yung deal, kakainin ko tong sitwasyon na to, ipapanalo ko to. So, kausapin ko na yung magulang mo. Oo, parang ang nasa isip niya pre, Prince Charming gesture Yan, siya. oo. No, na parang mamamanigan. Hindi, best foot forward ako dito. Pero mo 4 days mo palang kausap yan. Maganda yun. Ito totoo. Yung ganong iniisip niya. Maganda yun. Oh. Noong 1970. Hindi sa 2026. Hindi. Ano, real talk lang. Tama. Yeah. Yung panahon na mga lola natin, nag-aabaniko pa. 1960s. Sige. Okay yan. Dala ka ng manok din sa parents niya. Kakalabaw. Ano, mayaman ka na pag may kalabaw ka, di ba? Pero ngayon, hindi siya gagana. Ang masyado nagmamadali ngayon, nagkakamali. Yan. So, dahan-dahan lang. Pacing by pacing yan. Walang tatalon sa, Ka mag-skip. Ang takbo ng matulin. Huwag mo na matulin. Ano ka sabihin natin? Ang matalino man ng matching, mainit ang kape. Simbahan pa rin ang tuloy. Oo nga. Oo. May pauso tayo rito. Sa haba-haba ng lakarin, Matitinig ka din. matitinig ka din. Sa haba-haba ng lakarin, ang sarap mong iyutin. Ay, gago. Kaya nadidemonetize eh. Pero tawan-tawa ako dun sa part na sagot na ito na mali! Sabi niya kay Diyos, bakit? Sabi niya Diyos, kasi dapat yung matisod. Ba't ka matitinig? Nakapakabasa? Nang kukorek, mali-mali rin. Edit ko tawa ko ng tawa. Talagang nakasigaw po siya. Sabi niya, ba't kayo matitinig? Nakapaa ba kayo? Eh, ba't nakachinelas? Matitisod pwede. Pinalitan yung istorya mo. Pinalitan eh. Pero nga kasi noon daw pala, kasabihan nila, mga tao, wala namang sleepers. Kaya nabuo yung ganong kasabihan. May mga tinik-tinik. Matinik ka ng kahoy na maliit, alam mo yun? Nagme-make sense yun dito. Nagmamadali kasi siya eh. Tumakbo siya ng matulin. Nabasted tuloy siya. Yun na nga, pasok yun. At tusok atulin. At tusok alalim. Tusok alalim. Pasok nga yung metaphorical na yan, pare. Kung isipin din. pasok nga. Nagmadali siya eh. Oo, omsim. Lahat ng bagay, pre, pag minamadali, walang process. May mga ganon, yung madali na kukuha, pero mabilis din nawawala yung mga ganon eh.
Adali akuha, adali awala. Yun. Make sense, di ba? Oo. Ang dami na nating dito, pre, kasabihan. Ang dami nyo na nakuha gems, ha? Oo, inang Daming gems. Pinakawalan ni Joshua Point. Pero baka kasi, pre, kaya nagmadali ito si Tropa. Nagigets ko siya kung bakit. Baka kasi, may piercing sa dila yung babae, pre. Ang masusubo. Anong tingin nyo sa lalaki may piercing sa dila? Puta, sa babae lang yun. Babae lang dapat yun kasi sila yung Putas ka rin sa sumusubo dila? eh. Hindi. May tropa ako niyan, pre. Ano, susubo ka? Ganon? Kadancer ko. Nung high school, nagbutas sa dila. Oo. Sumubo. Ewan ko, nang-weirdoan nga ako sa kanya. Ang ginagawa, ba't niya ginawa yun? Ipang babae naman yun usually. High school pa lang ako alam kong pang babae yun kasi nga pang tsupa talaga yun, di ba? On sense na bang gano'n eh. So pag lalaki, parang gagoy ba? Kasi di ba dila tapos parang gumaganon sa Tapos lalaki. Inang yan. Ay, babae may ikaw dito. Sa ilong. Hindi ko maintindihan yung mga ganyan-ganyan na yan. Parang feeling nila, sila eh. Yun yung mga mark ng pagiging awakened. Ha? Rebel daw sila eh. Usually pag ganyan. Awaken. Yun, oo. Or, yun eh, may mga ganong tao eh. Awakened, parang ganon sila eh. Meron ding rebel, yan yung mas mainstream, yung rebel actually. Ano yun? Ano yun? Rebel. Rebel sila, kumbaga yan Talagang di yung- mo papasunod. Yan yung nila, kumbaga parang signal nila na anti-patriarch sila, pre. Yung mga naka-nose rings na Hindi yun. maganda. Alin? Na mag-ganon sila. Yeah. Para May ma-pinpoint marker. mo agad. Para may marker tayo. Para Sa bagay, ma-pinpoint no? mo agad. Di ba? Ay, nakita tayo. Kaso Kupal kasi ako, to. nung nakakita ko rin, pinatulan ko pa eh. Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Di finak ko syempre. Tapos, Totoo ba? Ha? Totoo? Nose ring? Oo. Oh. Kasi Basta yun. Shoutout mo. Shoutout mo, pre. Ha? Shout out. Oh, para Sige nga. sikat ka na. Oo. Gogo! Shout out! Ano mo na-miss kita? Miss na kita. Sige nga, presence kasi may stereotype sa ganon. May stereotype daw sa mga Yeah. may nose rings. Ano sa tingin mo yung naging ugali niya? Ikaw pala, may experience. Totoo ba? Totoo ba yung Totoo mga... nga. Yun ang masakit na doon, totoo eh. Wala, pinatunayan yung totoo eh. Baliw siya. Hindi mo siya mapasunod. Basta iba eh. So, rebel nga talaga, tunay. Rebel. Out of order talaga. Pero hindi, in fairness naman kung titignan ko yun as something na fashion niya lang. Bilat daw. Hindi naman, hindi. Pero, hindi ako magtataka kung sa 10 sila na gano'n ng forma, hindi ako magtataka kung 8 doon, bahog bilat. Kasi, ewan ko, ako sa akin talaga, walang sense nga talaga yun. Ewan ko kung bakit nila ginagawa. Pero positive talaga na sira ulo mo dalas may hikaw sa ilong na babae. Oo, pati may tattoo, maraming tattoo, may tattoo sa chest, Pag sa babae. sa babae, oo. Ako, red flag ko yan. May tattoo sa chest. Oo. Sa lalaki naman, kung sino pa yung balot na balot ng tattoo pare, sila pa yung chill eh. Pansin nyo ba yun? Lalo yung mga rakista, no? Chill lang. Pero ang tattoo pre kaya siya bagay sa lalaki. Kasi nga ang lalaki pag nagdaan sa hirap, nagdaan sa trauma, kumbaga mas na-highlight yung pagiging masculine nila eh. Kaya bagay ang tattoo sa lalaki. Pag sa babae may pain and trauma, Sira ulo, 'di ba? Kaya hindi talaga eh. Wala, wag na kayong mga babae. Wag na kayong magpatato ng marami. Yung mga maliit na tattoo, siguro, yun, Cute yun, acceptable fashion yun, Oo. pare. Wala mo problema doon sa maliliit ang tattoo. Kasi parang gusto nila mga cutie things eh. Oo. Ang na talaga yung sobra na dito, sa dibdib. Kasi nga, ako to preference ko lang naman to. Isa sa mga pinaka-attractive na parts ng babae para sa akin, number 1, smile. Pangalawa, itong part na to. Pag nakita ko malinis yung ganito ng babae, hindi yung cleavage although kasama na yon. Pero yung ito, pag nakita ko malinis to, ina-assume, ang umaano kagad sa isip ko, mabango to, malinis yun dito, maputi. Maputi. Pero may lupa yung kuko. Putang ina, syempre hindi rin gago. Ano na yun?
damak din yun para sa akin. Anong damak? Parang Bastos, bagla. dagbagla, parang gano'n. Yung bagla, alam mo yung bagla. Bagra lang. Bagra yan. Ayun, ganun, bagra. Oh, bagra. Parang damak Bisaya din ng ano yun, ng ano ba, burara, parang gano'n. Parang yun yung pinakaano sa akin sa red flag sa akin, yung may lupa yung kuko. Kaya tanda mo na may lupa pa yung kuko mo, girl. Ayun, yun yung red flag sa akin. Ay, yun yung parang titignan ko sa isang babae na, uy, mabango to. Pagka malinis yung dibdib. Yun. Kaya pag may tattoo na, pre, parang, bakit? Oo nga eh. Bakit mo ginawa yan? Hindi ko tutusin number Ibig one. sabihin, nahawakan na siya dun sa dibdib, no? Kung may tattoo dito. Oo. Oo nga, no? Ng ibang kamay, May no? nahawakan na siya. Oo, kumbaga, dahil habang buhay na yan, habang buhay mo na imagine na kaganyan yung artist mo sa... Ilang oras yun? Dibdib mo. Last punakasan pa niya yun. Oo. Kahit ka ba nun, papakasalan mo? Oo. Hawak-hawakan ng iba, di ba? Oo. Ako hindi ko talaga maintindihan niya ganun. Wala. Talagang hindi mo mapigilang i-associate sa magulong past ng babae kaya niya gagawin niyang ganyan. Oo. Di ha? Kasi wala namang sense talaga eh. Wala eh. Kasi nga in the first place, kaya nga doon nga papasok pa rin na rebel talaga sila. Rebel at alam mo nang matigas yung ulo. Na alam mong pagka naging girlfriend mo to, alam mong number one trait niya talaga is pasaway talaga siya sa relationship. Tapos, so yun. So yan din ang tatanungin ko sa inyong mga babae na gusto nyong panindigan yung character na rebel kayo. Ngayon ang tanong, ano ulit ang benefit niyan? Rebel ako eh. Kasi yun na yung inaano niya personality. Ano benefit dun? Wala. Rebel, humawa ka ng AK-47 yan eh. Ipaputok mo sa ano. Rebelde, pre. Kaya may ako na 47 na rebel ako. Yun yung rebel, di ba? Yun ang tunay. Legit talaga yun, pre. Yung na rebelde talaga yun. Sa mundo ka nakatira, yun. No, Legit ka nun. Wala kaming masasabi nun. Legit ka pala eh. Yun ang rebel. Legit check. May Ngayon- AK-47. Legit check. Kasi tinan mo to, bukod sa alam namin na ang gusto nyo ay fun, saya lang naman, tanggap nga namin yun, nature nyo yun, anong kinalaman ng pagiging rebel mo dun? Diba? Ang gulo mo eh. Napakagulo mo. Nagulo Gusto mo lang talaga. naman maging masaya. Tanggap namin yun. Ang mga babae gusto lang naman maging masaya. At willingly, ibibigay naman sa inyo yun. Tapos putik, ngayon gusto mo ba maging rebel? Ano, pinapasaya ka nung pagiging rebel mo? Kahit bumili kang AK-47, itutok mo sa bangko. 47. Tutok mo sa bangko, dami mong pera, masaya ka talaga. Wala eh. Nung usapang ligaw-ligaw, tol, kayo ba? Tol, ligaw yung topic nung nagtanong, di ba? Pero expect ko bata pa siya, hindi niya pa alam yung tamang diskarte, kaya nag-messed up siya. Okay lang yan. Mag-try ka pa ulit. The more na marami ka experience sa ganyan, the more na mas magiging biyasa ka at magaling. Yeah. Kayo ba? Ano yung pinaka-worst na nagawa nyo nung nililigaw kayo? Ako na muna. Go! Worst ko pare iniyakan ko. High school ako na ito. Iniyakan ko pre yung hindi ko nahatid na babae. Paano kasi nag-promise siya sa akin na magpapahatid daw siya sa akin? Puta nung nagbago yung isip, umiyak ako pre. Nakita nung mga classmates, wala eh. Alam na ba din yung mga tropa ko? Normal yun? yan. Ilan taon ka talagang- pre? Pre high school. Nasa 13. 14, 13, ganun. Yan. Schoolmate ko na siya noon. Talay. Nag-promise siya sa akin, magka-chat. Text pa lang yun. Text, cellphone. Sabi ko sa kanya, hatid kita bukas Oo naman siya, si girl. So, before last subject namin, nilapitan ko na siya. Kasi ganun pahabang tapos ng isang subject, meron kayong break na 5 minutes para hinihintay niyo yung bagong teacher na papasok. So, within those 5 minutes, nilapitan ko siya. Hindi naman ako mahihain. Katanggal ng hiya ako kasi dancer na rin ako nun. Confident na ako ng konti. Sabi ko, yung usapan natin, hatid kita mamaya. Puta, nag-iba isip. Sabi niya, may pala kami, may labas kami ng mga friends ko. Yung ganyan. Putang ina, sumama yung pakiramdam ko. Ano, sumuntok ka sa pader? Tang na! Hindi ako sumuntok sa pader. Pero kasi Wachile. Inano ko lang sabi ko, ganun ba? Mings eh. Okay. Ganun lang ako. Pero sumama na yung loob. Putang ina to, nagpa-promise to Nag-promise ka sa akin na tapos hindi.
So, nagiya na ako. Nag-GM na ako, pre, sa mga tropa. Ang mo, nag-GM na. GM ba ako, pre? Sabi ko, pre, tara, inuman tayo. Sagot ko na. Shit! Sagot ko na. Tapos tinanggal mo yung futuring. Dati naka-futuring yung pangalan niya sa baba mo, ngayon hindi na. May ano nga pala yung, naalala mo pa yung parang codename mo? Oh, yeah. Anong pangalan? Sarcastico Uno. Sarcastico uno? Oo. Utang ina. Sa'yo Ikaw. lang lalatek, kakalampag, 05. Ikaw, anong codename mo nung high school? Kasi, ano talaga ako, may pinasukan talaga akong gang nun, pero hindi ko ano. Pangalan ko nun, Tifer. Tifer! Fever, pre, anong ibig sabihin? Hindi, actually, hindi ako pumili nun. Ang nagpangalan yung Yung OG. Yung OG. oh. Ako Ikaw, fresh. ah? Fresh ako nun, pre. Fresh. Fresh. Tapos dollar sign. Yung S fresh. Fresh. Fresh, yan. Walang number. Hmm? Pangina, walang number. Number, pre. Wala. Fresh lang, ganun lang. Pero may mga naka-featuring ka rin nun. Kasi pag lumabas na may FT, hindi niya na alam yun. Hindi, Pag alam may ko yun. FT, Alam ko yung mga feature. Di ba? Pag may featuring, ibig sabihin, show tato ni 8 Asset. Ganun. Oo, pre. Hindi ko gets yun. Diba? Yun 8 pala. Asset, featuring, Bebang. Halo-halo. Parang gano'n. Shota niya na si Bebang, pre. Gano'n. Hindi ako sumari sa ganun yung featuring. Yun lang. May clan ka gano'n eh. Oo, ganun. Pag tinanggal mo yung featuring ng pangalan ng Eva mo, ay, break na sila. So, parang, Kaaway pa dati pag dinadaanan ng GM. Ano mo, ba't di mo ako dinaanan? Masama loob mo sa akin. Pero may ganun pa putang, nakakabikon. Alala ko dati, pre, nagkukumprontahan pa dun sa amin. Utang inang Di mo ako dinadaanan na. 2 beses na. May problema ka? Yung alam yung balita, ikaw hindi, no? Oo, tangin na ba't nilalagpasan mo ako? Puta, nagbago kasi ng number, pre. Hindi mo sinabi sa akin, di updated yung phone book ko. Tapos pag sali ka, welcome ka, sabog yung inbox mo. Pum, 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 pum. So yun, no? Nag-GM ako. Yan, fresh na kalagay sundo. Sabi ko, pre, inuman tayo. Masama loob ko. Hindi sagot ko, dalawang kami. Ang tawag doon? Bulag. Mucho. Red door, sagot ko. Kami, nalasing ako, pre. Nalasing ako noon. Sobrang sabog ko talaga to the point na hindi na ako makadilat. Tapos umiiyak na ako. Yun ang sabi ng tropa. Kasi di ko na alam yung nangyari. Basta umiiyak na daw ako. Lagi ko daw sinasabi na, putang ina, nag-promise siya sa akin, di ko siya natin. Umiyak talaga ako. Ngayon, itong mga tropa ko, mga kupal din. Anong ginawa? Sinabihan nila yung niligawan ko noon. Tinawag nila. Nung Tapos, pumunta doon. Pre. Pumunta doon. Oh, di Umiyak ako ganyan. Para kayong Witcher Garden. Oo, pre, umiyak ako dyan. Sinusunto ko yung yero doon bahay. What the fuck? Pak. Tapos, may humahawak na sa akin dito. Pero wala akong idea dito. Basta yun lang naalala ko, may humahawak na sa akin. Dahan-dahan yung lingon mo. Hindi ko siya nakita, pre. Wala akong idea. Okay. Wala akong idea kung ano nangyari. Basta umiyak ako, may humawak sa akin. Tapos parang natulog na lang ako bigla. Kasi yung kinuwento ng tropa, pre. Tangina, naawa sa yung si ganito, pinuntahan ka. Talaga? Gago ba't yung ginawa yun? Wala, sinabi namin, umiiyak Tapos pumunta naman siya. So sabi ko, concerned din pala. Wala, pero yun na yun. Yun yung pinakasupot na nangyari sa akin, pre. Pero sa akin naman di mo siya nakita na pumunta siya. Wala akong malay. Lasing na lasing ako, pre. Wala. Basta ang naalala ko lang, may babae dito sa tabi ko, pero wala akong idea kung sino. Basta umawak sa akin dito. Tapos, kasi blurry talaga. Lasing na talaga. Sa pagkakataon, di sana nakabanding mo siya, di ba? Pag uwi ko noon, natapos kami ng inuman siguro, sabi, mga 3 p.m. tapos namin mag-inuman noon. Nakauwi ako ng bahay, natulog pa ako sa kanila, nakauwi ako mga 8. Umuwi ako ng bahay, lasing na lasing ako, pre. Pagpasok ko ng CR, nagsusuka-suka. Buti hindi ka nahuli. Wala, ano na yun, OFW na yung parents ko, kaya wala nang bantay mga kapatid ko yung kasama ko. Nagsuka ako. Pero yun nga, after kinabukasan, kinuwento na, pre, alam mo nangyari. Ano nangyari? Puta, nung sinabi namin na umiiyak ka, nagwawala ka rito. Pumunta siya, pre, pumunta siya. Nawaan ka niya rito na, putang ina, hindi ko maalala yan. Yun, putang ina. Pero mo, hinandi ko lang nahatid, umiyak ako. Ganon kasupot. Ganon ang kasupot talaga Pag naalala dati. mo yun, wala namang Nakakatawa na lang siya. Nakakatawa na lang siya. And hindi ako nahiyang ikwento yun, pre. Kasi Tapos naman eh. part yun eh. Hindi ako mapupunta dito ngayon kung wala yung mga experiences ko na yun. Pero dati hindi mo siya alam na off siya eh. Oo. Parang ganyan nga rin siya nagtatanong ngayon. Oo. Parang di niya para realize yan eh. Later on na lang eh. Tama. Di ba? Kasi nun,
caught in the moment ka lang eh. Parang, di ba? Tsaka feelings talaga malala, pre. Emotions malala talaga nung high school. Kaya, unting mapitik ka lang ng emotion mo, talagang dadamdamin mo talaga. Lalo pa, in love ako nun sa babae. Saka pre, walang wifi noon. More on invested tayo sa text talaga. Oo. Oo, Ikaw text na bahala talaga. mag-isip ng paano niya sinabihin sa text, di ba? Parang ganun. Doon na-invest yung time natin. Facebook, parang papasok na ako sa trabaho niyan eh. Nung nagpe-Facebook na yung mga tao, di ba? Tama ba? Ako high school. Oo. Restaurant. Facebook? Facebook. High school tayo nun, pre. Hindi. Facebook? May, Oo. hindi Facebook. Friendster. Friendster pala sa isip ko. Oo. Friendster. Friendster High School. Meron na nga ano, pero hindi naman tayo naggaganunan. Wala akong pakialam sa Friendster mo nun eh, nung mga panahon na yun eh. Facebook, parang third year high school na ako nun. Oo. Ikaw ba? Ikaw muna. May ano ka, most embarrassing moment ka nung ligawan session mo. Wala masyado sa ligaw eh. Kasi more on text lang ako eh. Ako meron akong corny. Siguro- Sige, pero ikaw muna. Siguro ang pinakaano lang. Pinaka lang para sa'yo, nakakahiya nung mga panahon na yun. Pero Nung ngayon high hindi naman. school ako, hindi naman sobrang nakakaya siya. Pero ang naalala ko lang, nung mga ligaw-ligaw sa text nun, ang dami ko sinasabi sa text. Tapos pag nagkita na kami, wala kami masin. Usual, gano'n naman talaga. Maski ako, gano'n din ako. Pag nakita kita, ito ganyan, yakapin kita. Tangina, ganun pa ako. Ang dami kong plano, ang dami sasabihin. Tangina. Pag nagsalubong na kami sa school, Meme na. wala nga, hindi nga ako tumitingin sa kanya eh. Ganyan ako. Nakabahan ako pre. Ganyan din ako, pre. Ganyan Parang din ako. first year hanggang third year yung ganun. Fourth year na ako, nagsimula nga. Ako college eh. Doon ako nag-ano eh. Utang ina mo. Medyo nag-ano na. Support pa rin, but may move na ng konti. Oo. Tapos, mga nagiging parang shota-shota ka nun sa text nun sa school namin na yun. Mm. Hindi yung mga gusto ko talaga. Kumbaga yung may gusto sa akin, tapos ginugusto ko na lang para may shota ako ng taon na yun. Parang in. Oo, gets. Para lang masabi na in ka nung taon, parang masabi may shota ka nung taon na yun. Parang ganun. Naporma ka pagka may girlfriend kayo. Pagka kada lunch totoo. break, kasabay mo yan kumain, tapos kakasabay mo yung mga tropa mo. Ay, nakakasalubong mo yung mga tropa mo, yung girlfriend nga. Oh! Minsan ka di mo naman gusto minsan eh. Oo. Parang ano na lang eh. Alam mo Parang yun ang status symbol sa atin dati. Oo. Yun ang Wala status naman symbol. kasi, wala naman kasi iba, di ba? Wala. Takin na, bawal din naman mag-cellphone palagi sa klase. Wala, ganun lang talaga harutan lang nung high school, di ba? So yun, ganun. Walang pansinan. Siguro parang yun yung dami kong ebas sa text na. Dami sa iba sa text, pero sa personal, tameme. Fourth year yun, nagiinom na kami nun eh. Yun na. Madaming ganyan, maraming makaka-relate dyan. Third year, yun, nagiinom na rin. Ikaw? Ang corny pre naalala ko na kung makikita ko yung hahambalusin ko yung sarili ko sa kakornian. Corny, wala nga siyang dating eh. So, may nililigawan ako noon. Tapos sabi ko, okay, may nililigawan ako so kailangan ko mag-ipon ng pera. Naka-announce yun sa tropa. Announce yun sa pre, nag-iipon ako. Hindi nyo pwedeng yayain sa Yayain. mga gastos-gastos, ganyan. Oh. Tapos, binasted na ako ng babae. Alam mo sabi ko noon. So, gumawa ako ng drama. Sabi ko, wala na. Para saan pa itong pag-iipon ko? Tara pre, libre ko nga kayo. Ganun. Tapos sila, so ako habang ganun, gusto kong i-bring up yung, wala na. Gusto kong sakyan. Sila walang pake, dahil nilibre ko nga sila, kain lang sila ng kain. Hindi naman sila nakikinig sa akin. Pero ako gusto kong buhayin yung So, magdrama. Oo, Oo, ganun. talaga. Wala na talaga. Ganun lang ako ng ganun. Dahil putang ina, sarap ko tongan. Putang ina, wala na. Wala ka talagang dating. Tang ina mo. Sabi mo, wala na kami, wala na, parang gano'n. Wala na. Tapos, Hindi mo lang siya in-comfort ng mga tropa. No? wala. Busy sila sa libre, di ba? Oo, ganun. Visa libre. Tapos, meron ding isa doon na medyo, siya kasi yung pinaka-mature sa tropa nun. Pinaka-mature, pero sa hindi magandang paraan. Kasi, nag-yosi na siya nun. Ma-addict na siya mag-yosi nun. Second year high school kami nun. Taka na, batayan ng pagiging mature nun, Yosin. Oo, kasi parang takot ka nun dati. Ikaw, wala ka sa loob mo eh. Oo. Ikaw yung pinakaano sa amin. Siya legal nun. Legal na siya magsigarilyo nun sa ganong Sa kamuhay. school High nyo? school, no? Sa High school? bahay nila. So, kaya malakas ang loob niya dahil legal na siya eh. Pero, hinuhuli tayo, di ba? Hinuhuli bawal. tayo. Bawal high school, bawal. Oo, bawal. So, siya, yosi na siya. Tuturuan kita mag-yosi. Ganito gagawin mo. Hindi, gano'n lang ang nangyari. Nakatanga ko pamitit ng time na yun. no? Nagpakaano ako nun. So, ina-addict namin. Sige, hititin mo nang hititin. Yung mabahihilo ka. So, Sunod-sunod. parang yun yung naging
rebellion ko na, binasid mo ako, sige, magyoyosi ako na. Oh, go revenge arc, pre. Ang corny, no? Kaya, Villain arc eh. Villain arc. kaya ako sa akin, tatay mo lang talaga ang kukutong sa'yo ng mga ganong kagagawan mo eh. Pero kasi hindi rin malalaman ng tatay yun eh. Bawal. Oo, Pang eh. friends lang talaga yung ganun, pre. Oo. Ano naman ang natutunan mo dun sa part na yan? Wala na. Natutunan ko doon. Wala ka talagang, wala pa akong bitaw talaga. Talagang, ganun siya. Walang bitaw, tapos, hindi naman para seryosohin talaga yung ano na yun. Dapat talaga, move on na lang agad, ganun. Yun yung Ako, kung natutunan ko. tatanungin mo ako, pre, kung may napulot ako lesson nun, on that moment, nung edad ko na, wala akong natutunan dun, pre. Wala. Wala. Ang natutunan ko lang talaga, ito pa, ang kasuputan pa, no, na natutunan. Ito pala, may natutunan ako, pre, na, ayun yung natutunan ko, edad ko na yun, kasuputan ko, sabi ko noon, after nung sinabi ng tropa ko, effective pala magdrama. Ganun naisip ko, pre, effective pala magdrama. Saan galing yun? Nung panahon na yun, nung panahon na yun, ko ngayon, Kasi hindi pinuntahan na. siya ng babae. Pinuntahan siya ng babae. Puta na rewardan yung bullshit, pre. Oo. Okay. Diba? Ganun kasupot. Kung hindi ko natutunan yung tunay na mundo, pare, hindi nyo ko kasama ko. Iba, ganun ang mindset ko, pre. Pero basher ka namin. Oo. Alam mo yung yung skit ni Pete Silog. Siya daw, ginaganon tayo ni Josh sa chat, no? Oo. Ang gumagawa pa ng dami account sa YouTube, oh. Real talk. Ang ina nyo, 8 asset siya daw, mga wala kayong dating. Mas mataba ako na loser. Naalala ko yung ewan ko napanood yun. Kilala mo si Pete Silog, di ba? Oo, yung may eye bag. Yung Kilala joke, ko yan. yung mga joke. Meron Oo. siyang Nakakatawa yun, skit nakakatawa yun. pre na natatawa ako. Yung pagka ganito na usapan daw ng inuman, bigla niyang namimiss yung jowa niya. Tapos, pre, namimiss ko si Carla. Sabi ng mga tropa, hindi pre, tagal-tagal na noon, mag-move on ka na. May bago silang salta. Pre, patawagan nga si Carla, pre. Pinatawag niya yung ex niya. Patawag nga si Carla, pre. Tapos sabi, anong sasabihin ko dito? Sabihin mo, namimiss ko na siya. Nalulungkot ako dito sa inuman natin. Nung tinawagan na nung bagong salta, hello po, ito po ba si Carla? Sumigaw yung babae, tigilan niyo na ako! Parang awa niyo na! 10 na yung anak ko! Kadalasing ka, tumatawag ka na! Patatanda na. Pitsilog gago. Puta yun. Shoutout kay Pitsulog. Natatawa ako sa mga skit niya. Pero yun nga kasi... Magaling siya sa ganun, pre, yung mga skit. Pero kasi yun nga yun eh. Kung hindi ako nagising or di ko pinili na mag-improve, baka malamang sa malamang, ganun din yung naging mindset ko. At kaya nagawa ni Pitsilog yun. Kasi I'm sure may na-experience siyang ganun gumalaw. Nagpapaawa sa ex. Alamang. O, di ba? Na baka may isa nanonood sa atin dyan na ginagawa pa rin yan. Boy, puta, wag mong pagmukaing siraulo yung itsura mo para lang sa babae, pre. Move on, pare. Move on. Yun lang ang kailangan mong gawin. No? 8 asset, ng libre na street food, eh. Dahil Kaya yung very feasible nga, very realistic, very feasible na binibigay nating solution. Sports talaga. No? Pag nai-inspire ka na meron kang gustong abutin na skill level dun sa sports, di ba? Yun ang magtatanggal sa'yo sa mga ganong klaseng bagay. Oh. Yep, Tsaka may outlet ka, may paglalabasan ka, hindi mo hindi mo siya makikimkim, di ba? Usually nga, nagiging meme na nga rin yun sa TikTok na pagka may nakita daw silang lalaki na grabe daw suntukin yung punching bag, alam na galing heartbreak Wag daw dayain mag-spar kasi baka sa kanila ilabas. Doon na lang sa bag. Yung sa bag yan ilabas. So yun nga naisip ko na rin dito. Kaya tingnan mo yung mga varsity ng high school, sila yung ang ganda-ganda ng image. Kasi dahil Energy rin energy fixated yung utak nila sa ganun ang ginagawa nila. So talagang less yung kahihiyan na mga gagawin nila. Totoo nga. No, wala akong nakitang varsity dati nung high school na naglugmok. Kasi ano ba namang gagawin? Anong choice nila after ng school? Training. Tapos ilang hours sila? 4 hours sila magte-training. Wala na silang oras. Uwi na lang sila. Pagod na sila. Kumbaga may outlet kasi sila, eh, no? Meron. So ganito ang mangyayari nan. O baka sabihin nila, hindi ako makuhang varsity kaya mag-enroll ka ng sarili mo. Hiligin mo sa magulang mo yan.
maayos, makakatwiran yan, pwede kang pagbigyan ng magulang mo Imposible yan. ngang hindi eh. Imposible hindi. Walang magulang na kung bisyo yan, oo, asahan mo. Pero sabi mo, gusto kong matuto mag-boxing. Imposible kung mahal ka niyang magulang mo, pag-enrolling ka niyan talaga ng kahit anong gusto mong, basta enroll sports, hindi magdadalawang isip ang magulang. Yan ang experience Oo, ko. naisip ko na maganda talaga yun. Kasi iba talaga ang dating ng mga varsity nung high school eh. Oo. Talagang sa kanila, punta ng babae. Varsity. Talaga. Bakit kaya tingin nyo? Kasi yung energy nga, ang Energy. ganda ng energy nila eh. Status. Status, oo. Diba? Diba? Sila talagang sikat eh. Mm. Pag ang tatangkad pa, kung hindi ka kaya mo ipagsabayan, sa labas ka. Oo, mag-enroll ka ng sarili mo, makukuha mo yung energy na yun. Oo, totoo. Yung Yung makukuha. confidence kasi yun, Oo, pre. totoo. No, kaya lang, well, yun nga, kasama nga dahil nga may status din sila, kaya kung maglakad sila sa hallway, kala mo Iba, makasino. Wala eh. Meron talaga silang ganun eh. Kinainis, ako rin, nung dancer ako, kinainisan ko yung mga, sabi ko, putang ina nito mga to. Kaagaw namin sa spotlight tong mga to eh. Pero wala tayong magagawa eh. Tapos ano pa yun, every time na may laban sila, talagang pinapababa lahat. Tangina manunood lahat, pre. Papilitan, no? Oo, Tingko isang sapil- factor din yun, no? Oo. Main character na main character kasi Kasi sila focus eh. yung light sa inyo, matik. Siguro mas pansinin din ng girls, no? Talaga. Sinin talaga, pre. Parang, kumbaga, yung school, isang mundo yan eh. Hihinto yung mundo para sa mga varsity. Para panoorin yung galaw mo. Oo. Kaya nga ano eh. Kaya kanya-kanyang bakawan yung mga gago eh. Oo. Basketball. Wala nang play eh. Pag naglaro na, kanya-kanyang pasikat na sila. Kaya lagi rin kaming talo eh. Putang ina eh. Go! Ano pangalan nun? Basta pagka siya na, alam niya, naririnig niya. Parang ano rin eh. May pagka-main character syndrome din si Gago. Pag naririnig ko pangalan niya. Kahit may play sila, pre! Lalaga, sasalaksak eh. Puta, tas hindi, toink, di papasok. Hindi rin Babakaw. Pero, tangina, maya iba, every month, iba girlfriend. Oh. Pumapayag lang yung mga babae, pre. Tangina, kahit tropa niya yung tropa, nag-aaway na sila magbe-best friend na babae. Dahil best friend siya, ginawa siya, tapos nung nag-aaway sila, ginawa yung best friend niya. Pumapayag lang. Kasi Kaya- parang top 1% lang sila dun sa school eh. Oo. Alam mo yun? Oo, kuha nila, pre, lahat ng Kaya- atensyon. Laki ng ano, kahit pangit, kahit walang dating, basta malaman na varsity, malaki rin. Oo, gago. May alam ako sa school yan. Sabihin ko sa'yo, panakita niyo yung picture, hindi na kayo mag-iisip, sabihin niyo talaga pangit. Oo. Lalaki siya, pero dahil varsity siya ng volleyball, nakakababae yun. Nagalit nga yung kapwa niyang varsity na babae. Kasi, pinatulan nga siya. Kasi natuwa sa kanya. Pero, niloko niya pa yun. Sa pangit niyang yun, nanloko pa siya. So, tinan mo nagawa niya yun, na-achieve niya yun. Dahil varsity siya eh. Alam mo yun? May, Yan, may girlfriend ulit yun next week, next month. Oo. Di masisiro yung Bago mga na yun. naman. Oo. Pero, ngayon naman, i-cambio ko yun sa mga varsity na to. Bobo rin naman yung mga varsity na nung tumanda na, marami nyo sa mga yan. Hindi na nila tinuloy yung legacy nila. Wala. Nawalan ng passion. Nawala. Maraming ganun pa rin, namamatay ng passion. Oo, Namatayan. namatayan ng passion. Tapos, dahil yun na yung pinaka-highlight ng buhay nila, ibang usapan naman to. Yun yung pinaka-highlight ng buhay nila. Every time na magsasama kayo, puta, yun ang lagi niyang ibo-brought up. Oo. Naalala mo ba nung ano tayo, pre? Ang dami kong chicks nun. Wala na, hindi niya na nahigitan yung nakuha niya nung mga panahon Dahil hindi na niya yun. na nahigitan, yan na ang kwento. Yun lagi, pre. Puta, magsasawa ka na lang eh. Hanggang mamatay ka na lang, yan na kwento mo. Yan. Wala, sayang lang din, no? Yun nga, kaya nga sabi ko, alam mo yung yung panapag-uusapan natin yung tungkol sa mga success ng mga tao, lalo na yung mga bata pa, yung ang laki ng age difference natin, naging successful na siya, ganun. Kaya ako sinasabi ko, okay, maganda yung status niya ngayon, pero ang lamang ko na mas matanda ako, nandito ako sa ganitong utak, ganitong mindset, secured ko na nung tumanda ako, hindi ko kinambyo papuntang katangahan yung buhay ko. Kasi ikaw, kahit successful ka ngayon, bata ka successful, hindi yung guaranteed na pagdating mo ng matanda. Oo, hindi guaranteed yung consistency talaga eh, Oo, pagbata. kasi baka lumaki yung ulo mo tapos hindi ka nang magpatuloy. Yun eh. ang hirap sa kanila. Pre. Oo. Napalaki kasi talaga ng ulo. Kaya may mga ganun eh, na dapat talaga, kung alam mo yung anak mo na ganyan, dapat magulang na sa magulang din yun, pre. Hindi wala din naman nila alam paano i-handle yung mga bata lang tayo nun eh. O,
Pero pare, speaking of magulang, ganun ka kabata, nag-succeed ka ng sobra, ng higit pa sa magulang mo, paano ka nga naman papayuhan ng magulang mo na ipagpatuloy yung legasiya na ganun? Mentor. Yan. Kaya yung iba, yung mga ibang varsity naman, wala naman akong kilala nun, pero for sure, mga nakapasok sa ibang school, naging UAAP, NCAA siguro dahil sa coach. Nireto doon, pre, ito magaling to. Mga ganun. Pero, Meron ding isa nag-MPBL na, alam mo yun, yung nag-MPBL na isa. Wala nyo, shoutout nyo. Gusto mo ba shoutout? sige. Ikaw na, hindi ko naman kami Sino close ba? eh. Hindi kilala yun. Basta bakit? Si Malabag. Ay, oo. Oo. Shoutout kay Malabag yan. Schoolmate na, kaklase ko yun. Kaklase ko yun si Malabag. Yun talaga, bata pa kasi. Magaling na talaga yun eh. Oo. May galaw talaga yun. Pero yun, makaka-relate siya dito. Ikaw, Miguel pangalan yan, di ba? Miguel Malabag. Ikaw, Miguel, alam mo yung mga kasama mo na hindi na nagtuloy. Ikaw lang ang natatangin tumuloy sa mga yun. Shoutout sa'yo, Miguel. Isa kang matibay. Magaling yan, pre. Si Miguel, may galaw yan. High school pa lang kami. Sabi ko, tangina, may potential to. Naging heartthrob yan si Gago. Kasi nga, high school pa lang kami, pero yung galaw niya, varsity. Kaya kinuha siya ng varsity. Pinakita niya yun nung intrams. Tapos, after nung intrams, kinuha siya ng varsity, pre. Hindi na siya pinag-tryouts. Ganun siya kagaling, puta. Dahil nakita na, ano. So, ito nga, di ba, High school, bumabaling ganun, no? Oo, sigawan kami, putang ina. parang, alam mo, tingin ko, ito na talaga yung best answer sa mga nagtatanong dyan, paano mag-attract ng para dumiskarte sa babae. Ano talaga, maging magaling ka sa Maging sports. magaling ka. Magaling ka sa sports bilang bata. Yun ang pang-attract mo ng babae talaga. Number 1, no? Oo, yun talaga. Yun talaga. Kasi Angat nakita ka na sa natin iba, eh. Angat ka na sa iba, pre. Oo. Kahit hindi sports, basta something na cool tignan. Let's be clear on that. Baka sabihin kahit anong hobby lang, so mag-collect ako ng Pokemon cards. Something cool pa rin na tignan. No hate sa mga nagpo-Pokemon cards, but we have to clear on this para hindi kayo hindi ma-misconcept yung sinasabi namin. Something cool. Pagsasayaw, boxing, basketball, basta maging magaling ka doon, lumalabang ka na, for sure. Ano ba ang sports na hindi cool para sa inyo? Ako hindi naman sa hindi cool ah. Tipong kahit mag-varsity siya doon, wala pa rin siyang dating. Parang wala lang. Hindi, ayoko. Ayoko kasing ma-discourage sila mag-sports Oo, eh. pero meron Ayoko akong alam. eh. Hindi, gusto ko ayoko ilagay sa ganyang context. Sige, sa context na lang ng preference at light lang ah. Gusto ko take nyo lang to ng light ah. Alam niyo yung racing na naglalakad, walkathon? Gano'n, no? Sports ba yun? Sport yun, pare. Ano yun? I mean, sa school, ginagawa rin siya. Nagba-varsity rin. Sa Pinas. Parang ang alam ko, merong ini-school sa Cebu kasi nakakita ako ng mga gano'n nagka-training sila. Walkathon? Oo. Pakabili. Pre, etong Rules na. Ganun lang, lakad lang. Basta hips. Pre, pero ito sabihin ko sa'yo. Alam mo yung mga magagaling dyan, lakad yun kahit yung sprint mo, hindi mo mauunahan. Yung mga malalakas sa ganon. Oo, pre. Kasi pre, pag nagkaroon na yun ng momentum, ang bilis na rin nun eh. Kala mo pag ganun lang yun. Pero pag May kembot yun, di ba? Oo, may kembot. may Pero kembot. pag nag-momentum yung pre, ang bilis. Kasi meron din silang parang Strava. Ini-Strava rin nila yun. Nakita mo yung bilis o mga tipong under 4 minutes per kilometer. Mabilis na takbo yun na yun. Under 4 minutes per kilometer. Kaya sabi ko, pwede kanyang pahiyain sa ganun para. Matatawa ka pa, nakita mo siya, ang kulit to. Pero sige, racing tayo. Lalakaran lang kita kahit tamakbo ka, di mo mauunahan. Pero hindi siya cool para sa'yo. Hindi ko siya preferred. Pero nai-impress ako, pero hindi ko siya preferred. Ako, sige, para hindi na lang ako maging specific. Lahat ng sports na hindi physical. Basta sports na hindi physical. Kaya ng chess. Wala na. Inano mo na specific. Pero gagawin Pero mo, okay cool ang din chess. ang chess, oh. Oo, Cool din, ah. Pero, totoo lang. hindi, mag-agree rin ako sa'yo. Na, sige, sino mas pipiliin ng babae? Yung nagbabasketball o yung nagchichess? Good question. Depende kung bangko yung player. Oo nga. Parang nag-chess ka na rin eh. Kung hindi naman visible sa court. Pero yung chess ganun. kasi makikita mo talagang uupo siya Tapos lalaban siya Oo. Ako sa akin ng chess, pwede siyang additional pogi points lang. Pwedeng additional pero hindi talaga. Na parang yun ang mo, magaling ako mag-chess Hindi. Parang Hindi siya yung tipong nakakatili ng babae. Hindi, No? Wala siyang hindi. tilipak. Pero sa lalaki, idol ka. Idol ko yung mga magagaling mag-chess kasi alam ko putang ina ayos to, Analytical. analytical nito. Pag lalaki pre
Oh, so kung bading ka yun, pwede yun. Pang-attract yun. Billiards. Yes. Ano? Billiards, tingin nyo. Billiards. Di, ano rin, nakaka-raise din ng billiards eh. Kasi nag-enjoy din ng babae sa billiard kahit ba no minsan eh. Hindi, halimbawa, may karibal ka sa babae ngayon, billiards ang inaano niya. Magaling ako mag-billiards. Tsuntukin ko mukha mo. So, hindi rin eh. Meron, may puntos, pero hindi ganun kalakas. Pag pinagbangga-bangga mo yung mga sports, parang Oo, matatalo yung billiard tsaka Oo. chess. I agree. So, yung sports na hindi pinapawisan, parang ganun, technically. Oo. Mas ako safe ako dun sa hindi physical masyado yun. Wala talaga. Kasi may attraction talaga sa physical eh. Pag nakikipagbardagulan ka or basta something na attractive talaga sa kanila yun eh. Eh, bakit mabenta yung mga ML player? Hindi naman sila pinapawisan at hindi naman physical. Oo nga, no? Di ba? Di ba? Hindi pre. So, Fame depende lang rin yun. siguro sa hype siguro. Sa hype din. Pero nakita mo naman, ginagamit lang Ginagamit lang sila eh. Di ba? At the end of the day, ginamit lang sila. sila. Ginamit Lahat ng mga ML player ngayon, shoutout sa inyo pare, I'm sorry, but walang nagstay sa kanila na Kung sa part na yun, tol, mali na ng lalaki yun. Tama. Hindi niya ginamit, hindi niya rin i-utilize eh. Oo. Yes. Pero pupunta tayo dun sa point na yon na hindi attractive yung babae sa kanila, but gusto lang gamitin yung fame nila. pa rin. Hindi, fame lang yun. Because of his fame. Oo, but the attraction wala doon. Hindi Pero siya attracted talaga, yung babae. Pero Fame lang. meron akong totoong halimbawa na hindi sikat. Ito, hindi siya sikat. Pero medyo kilala siya sa community ng mga gamer kasi magaling talaga siya maglaro. Nakadalawang LDR na siyang relationship sa babae. Pero LDR ang putang ina. hindi sila nagkikita dahil sa ML sila nagkakilala. Siguro kinikerry niya palagi yung babae, natuwa sa kanya. Pero walang Naging kwenta sila. yun kung LDR lang yun. Oh, Angela, sanib! Ganun lang ang trabaho. Sanib! Putang sanib, sabi! Bobo! Huwag ka lang sasama sa akin, ha? Pero ako ang point, tangina, sumanib. Pero ako ang point ko, nagiging sila, nag-a-agree sila. Doon sila nagkakilala, nag-a-agree sila na okay tayo na. Pero wala, Pinapadalan siya ng regalo. Ganun. Sino Pero nagpapadala? nag-video call sila. Yung babae, Babae nagpapadala? nagpapadala rin. Both ways naman, hindi naman siya lang. Pero nagpapadala Skin rin. cushion. Oo, kulit no. Pero yun nga ako sa akin, siguro makakalusot ka initially. Kasi parang sa interest nila, magagamit ka pa rin nila sa interest nila. Yun nga eh. Sa akin kasi, kaya ako nasabi yun, Josh. Kahit saan ka ma-attract sa akin, ganun ako tumingin ng babae, pare. Ma-attract ka sa fame ko, that's fine. Ma-attract ka sa pera, that's fine. Ma-attract ka sa dating ko, that's fine. Wala akong pinipili na attraction ng babae sa akin. Okay. By the end of the day, sasama ka sa akin, makukuha ko yung gusto ko, makukuha mo yung gusto mo. That's it. Ngayon, kung sasabihin naman na magagamit niya ako, malabo kasi hindi nga siya nakikita clout eh. Kaso Diba? problema, itong mga ML player, Yung kasi pinapakita kasi nila sa internet, pre. wala silang game katulad mo. Yun Kaya nga hindi nila eh. man-utilize. Yun nga. Oo, kaya natatapos din. Natatapos din. Kaya nga sabi ko kanina, kasi na lalaki nga. Kaya nga, Wala lalaki silang na nga. ganong game. Tama, may point. Pero, chess, billiard, ML, hindi naman physically din ng ML pero nakaka-attract din sila kahit pa paano eh. Nasisibak nila. Siguro. Sana. I hope. Pero nerdo karamihan eh. Kaya nagagamit eh. So, manood kayo, mga ML player, manood kayo dito sa amin, matututo kayo. Hindi, dapat manood na kayo dito, pre, kasi wala eh. Parang ginagamit lang talaga kayo dyan. Nagpapagamit din kayo. Dapat gamitin nyo rin. Yeah. Diba? So, Gamitin! pare, yun, comment tayo. Comment. So, comment section tayo. Dito tayo sa huling video natin na ito, latest na video to. Kalalabas na ngayon. Predator ba ang mag-blank sa young adult? So, ito yung mga comment section. Go. Sabi ni Devon, 8 asset is on fire. Alas 3 na, sabi ni Nako Zun. Sana Na-appreciate ka na, pre. i-topic nyo ulit yung mga Yobmot na hard reset dahil nauuso sa reels yung mga Yobmot na na-reset. Quality eh. Gusto ko rin marinig yung stand ni 8 asset dyan kung kaya niya ba mag-reset ng Yobmot. Rainbow Gang. Hindi ako aware dyan, pre. Hindi ako, may trend ba? Oo, yung mga tomboy, di ba? May nakikita ako. Hindi ko alam yun. Pag bata, marireset mo talaga yun. Pero pag matanda na, wala na. Yung ano na, yung naghahalo na ng scramble. Ewan na pala dyan.
Ay, hindi ko Yung nakikita. malaki yobot na mataba na naghahalo na ng ice crumble na malaki. May tattoo na dito. Malaki. Siguro, Wala hindi na, na. hindi mo naman malabo na yun. Saya. Tama yung sinabi ni 8 Assets sa inside job kay Kirk. Malalim yan pero mahirap pasukin. Yung topic about sa kanya. Na-appreciate ka na, pre. Dami na nun, ah. Oo nga, kaya minsan, ito kasi gusto ko Di ba? in-expose dito. Ito kasi, gusto niyang Oo. gusto niya sagutin ko yung mga comment to. Hindi, pero tama naman yun kasi may iba, iilan pa lang yan. Di ba? Marami pa rin, roomy rage sa'yo, pre. Oo, sa Oo, di ba? Okay. Parang kulang yung YouTube. Imagine kung FB Live rin to. Para mas lalong maraming mag-react at maraming mag-comment, lalo na yung mga affected. Ang angas nito, lawak ng pag-iisip. Sana COVID na lang kayo para mahawa lahat. Tangina, kala ko, insultuin mo kami. Iraon. Naknampucha ka eh. Na ngayon ko lang nalaman yan, boss, regarding kay Vong Navarro, sa Bible din po si Joseph, pinakulong din yung asawa ng general kasi alam ni Joseph kasalanan yun. Ang gulo. Giro Balls, present, let's go ASP. Ganda ng bagong game na sinabi ni Sadao. Walang kwenta talaga pag bumoto yung mga yan. Daw, tara, basketball dito sa Classic Homes. Yan. Present, Sadao, sabi ni Sanchez. Shoutout daw, si Niel 2222A. Shoutout. Shoutout sa'yo, pre. Niel 22A. Anong thoughts niya sa libro, The Enlightened Species by Narison Nahason? Nabasa mo na ba yun? Hindi ko pa nabasa. Nabasa yan. Half your age, 7 years daw ang appropriate age gap. Anong masasabi nyo? At your age? 7 years daw ang appropriate age gap lang. Hindi ako Yung naniniwala. nagsabi nun? dun. May rule ba na ganun? Hindi Mga ako babae aware. na naman na 30s nang gumawa, malamang. Pero kung 50s kang lalaki, may nakilala kang 21 na babae, masama pa? Hindi pa rin. Hindi pa rin, basta lang single pares, di ba? Basta may consensual pareho. Di ba? Walang sapilitan, di ba? May masasabi pa ba tayo pag consensual pareho? Kasi ito nga Ito nga kaya kailangan ito yung importansya ng pagiging realistic eh. Kasi, ang nangyayari nga sa mundo, yung mga multiple failed relationships, yung multiple na walang yaan sa mag-asawa at ganun. Kaya ako, papayag na ako na kahit anong edad pa yan, as long as maayos ang intensyon, go! Gawin nyo na yan. Kahit nga, ang hirap bitawan, pero bibitawan ko rin. Bitawan mo! Kaya papayag ako sa multiple wives. Kasi nga sa pangit ng mundo na to, kasi ang dami nga dyan, ito kung masasurvey lang natin, marami nga dyan kasal, pero totoong may kabit naman talaga. So, alam mo yun, nagiging lamang patuloy yung naka-multiple wives kasi walang negative energy doon na puto, niloloko ko ito. Hindi ka alam nagsisinungaling eh. Alam na eh. nagsisinungaling. Pero alam mo pre, marami talaga dyan kasal na, pero plano talaga nila na meron silang side. Plano na talaga, gagawin talaga nila yun. Hindi kayo makulong ng 6 years to 12 years by doing that. Pagkasal kayo. Oo, di ba? Sabi ni Marvin Lopez, hindi man nakaabot ng 3 p.m. pero solid member ng ASP. Shoutout sa'yo, Salamat. member yan. Salamat. Thanks mga sub sa episode na ito. Although naging late, pero related na naging love life ko dati ang topic nyo. Uy, ganun. Hindi man huli ang lahat, pre. Walang late. Bobo lang yung lalaki. Yun yung few instances na walang payo. Hayaan nyo lang siya mag-suffer. At kunin yung responsibility. Tayo na niya kasi simp. Hayaan nyo mag-suffer yan. Maghanap siya ng paraan para maitaguyod yung PI niya. Yun. Maraming Ito, salamat. last. Tama naman na tumatakbo na malalim. Dahil noong unang panahon, karamihan nakapaa. Kaya nagkaroon ng ganyang kasabihan. Ay, sinabi ni- Sabi ni Manyares. At tuloy na bilis at tusok malalim. Yun, ganun. Yeah, so maraming salamat para sa panonood. No? Leave your comments down below kung anong reaction nyo sa videos na to. Binabasa namin yan. Nakita nyo naman. Di ba? May kwenta yan. No? May purpose yung pagko-comment ninyo. So, again, pare, click the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. Mga perfumes namin nasa description ha. Mag-join member na kayo ng ASP member. 3 p.m.